Hello guys, ng magandang umaga. So, meron na naman tayong gagawin dito guys. So, isa sa mga common issue natin guys sa ating mga ECG machine, yan, napupuno yung memory. So, ang gagawin natin guys, magde-delete tayo. So, pero dito sa amin guys, actually, yung dito sa namin, sa hospital namin, meron kasi kaming Hospital Information System, yung HIMSS nga, automatic. Pagkatapos ng ECG ng pasyente, automatic bato yung data niya papunta doon sa patient file niya. So, kahit hindi na muna isi-save yung natin dito, yung file niya. So, sa mga walang HIMSS, walang information system na sa hospital guys, siyempre napupuno yung ating ECG memory. So, ang gagawin natin, i-empty natin yung ating memory ng ating ECG. So, kasi pag napuno yan guys, ang magiging issue niyan, naghahang. So, mabagal. So, yun yung nagiging issue sa mga napupuno na yung memory yung ating mga ECG. Kahit anong ECG guys, IDAN man yan, Mindray, Philips, lahat yung ECG basta pag napuno na yung memory niya, yan yung mga common issue dyan, naghahang. So, ang gagawin natin guys, i-delete natin yung mga patient file natin. So, bago natin i-delete yan guys, kailangan muna natin i-back up yung ating data, yung ECG. Kasi minsan, ang ating mga doktor naghahanap yan kahit ilang buwan na hinahanap pa rin yan. O, kailangan ko tong patient file nito. Lalo na sa mga wala silang hospital information system na sa hospital. So, hinahanap talaga yung mga old files na ECG. So, ang dapat yung gawin guys, i-back up natin. So, ito. Ilagay ka lang ng USB dyan. So, ang gagawin natin is i-save natin yung patient data dito sa USB. Tara tayo sa setup. So, punta tayo sa file. So, lahat ng ECG, ganun lang naman ang procedure. So, enter. So, bago tayo mag-save dito sa USB, tingnan muna natin yung file format ng ating nakasave dito nakaset up sa ating ECG. Usually guys, naka.dot file yan para maliit lang yung maliit yung file. Kaya ang pinoformat na usually diyan naka.dot file. So ang gagawin natin, kasi pag dot file yan na binack-up mo siya na naka.dot file, hindi natin mababasa sa computer yan. So kailangan gawin nating PDF. So punta ka lang sa tab. Tatab lang natin. Ayan, pupunta na sa dot. Ayan. Tapos, papalitan mo yung dot na yan sa PDF. Yan. Up and down mo lang yan. So, yan. Kita mo naman, PDF na. So, PDF format na siya, guys. Yan. Yan. Tapos, gagawin natin, save natin yan. Punta ka lang ng tab. Yan. Okay. Start. Enter. So, napapansin mo guys yung ating settings dito. So, delete after transmission, naka-off. Kaya napupuno yung ating memory. So, dito, replace when memory is full. So, isa-isa lang yan guys. Pag na-full na yung memory mo, pag may papasok na naman ng isang patient data, madidelete lang yung pinakaluma. Pero isa lang, hindi pa rin siya, full pa rin siya mangyayari. So, i-okay na natin dito. Yan. Okay na siya. So, naka-PDF file na siya. Tapos, babalik ka lang dito, guys. Return. Enter ka. So, punta ka rito sa file. Ayan. F1. Ayan yung mga laman ng guys. Ayan o. Ating laman ng ating ECG. So, ang gagawin mo lang dyan, i-export all mo lang. Ayan o. Pindutin mo lang natin yung export all. Enter. Yan. Mag-i-export na automatic yan guys. Ano? Export na yan dito sa ating USB. Yan. 1%. Antayin lang natin matapos yan guys para So antayin natin matapos yung pag-i-export ng ating data. Mabilis lang naman yan kasi ito kukunti lang yung file niya. So hindi pa sa talaga totally puno. So, 59 lang yan, 59 patient lang yan. Pero sa iba kasi, napupuno
puno yan. As in, full memory nakalagay yan. Dito. So, ito, naka 59% pa lang yan siya, guys. Kaya, gagawin natin, i-delete natin yung, kasi mag-upgrade din kasi ako dito ng, mag-upgrade din ako ng wifi. So, kailangan ko rin i-delete yan. So, yun, guys. So, antayin natin matapos yan. So, yun, guys, naka 40% pa lang yung ating transmission. Ayun, 44 pa lang. So, antayin natin matapos yan. So, yan, guys, 96% na. So, malapit nang matapos, 98. 99, guys. Ayan, guys. So, natapos na. So, kailangan mo, guys, mai-okay ang yan, guys. 59 files. So, kailangan mo kasing i-okay yan, guys. Pag hindi mo sa in-okay, hindi rin yan, hindi rin mababasa ng USB yan. Yung USB mo, hindi rin mababasa sa computer. Kailangan mo i-okay yan. I-enter mo yan, Ito. Enter. Okay. So, yan. So, okay na, guys. So, return tayo. Pilitin natin to return. Ayan. So, ngayon, guys, babasahin natin yung ating USB sa computer. Walang grid, no? Wala. Yan na yung na-save na akala. PDF. Pag sinisave mo yung PDF sa sa ECG. Yan yung Yan lang yung may grid man pero malabo ay no. Oo. Pwede mong mapalitan yan, Meron may grid man siyang nakikita no. Pero kasi manipi hindi maganda yung So, naka PDF files kasi yan. Na-save na natin sa ating USB. So, ang kailangan lang natin ito is mag-delete. So, i-delete natin yung files ng pasyente. So, punta lang tayo dito. Tapos, file. Delete all. Ayun, Delete all. Tapos, tab. Okay. Then, enter. So, i-delete na niya yan, guys. Ayun, So, yan. Clear na siya. As in, 0% na siya. So, ganun lang, guys. Ganun lang pag-delete ng ating patient file. Yan lang. Yan lang, guys. Hanggang ganun lang.